Hinahawakan ko ang diamanteng kuwintas na kikinang-kinang sa aking leeg. Isang regalo mula sa aking biyenan na si Isabel, para sa selebrasyon ng anibersaryo namin ni Alejandro ngayong gabi. Ang lamig ng mga bato ay tila nanunuot sa aking balat. Isang paalala ng karanyaan ng pamilyang kinabibilangan ko na akala ko ay binuo ko sa pagmamahal. Huwag kang mag-alala, Marco. Sisiguraduhin kong sa gabing ito ay magmumukhang basurang nagtaksil ang babaeng yan at mawawala siya ng tuluyan sa buhay ni Alejandro. Ang boses ni Isabel ay nanggaling sa kabilang silid, malinaw at matalim dahil sa naka-speakerphone niyang cellphone. Nanigas ang aking buong katawan habang ang bawat salita niya ay tila mga karayom na tumutusok sa aking pandinig. Hindi ako makagalaw, hindi habel sa takot, kundi dahil sa isang nakakangilong katotohanan na biglang sumampal sa aking pagkatao. Ang 5 taon ng aking paglilingkod, ang pagpapakababa ko sa bawat pang-aalipusta niya, at ang 7 buwang sanggol na dinadala ko sa aking sinapupunan, lahat ng yon ay walang halaga sa harap ng kanyang kasamaan. I have everything ready, tita. Ang mga photos, ang location, even the fake witnesses. She won't be able to explain herself once we reveal it at the dinner. Sagot ng isang lalaki na pamilyarang boses, si Marco, ang aking nakaraan na matagal ko nang kinalimutan. Good. Alejandro deserves someone better, not a social climber like her na walang ibang ginawa kundi ubusin ang pera ng pamilya natin. Make sure it's dramatic, Marco. I want to see her crawl in shame before I kick her out of this mansion. Pagpapatuloy ni Isabel na may kasamang malutong na tawa. Bago pa man sila matapos sa kanilang pag-uusap, narinig ko ang papalapit na mga yabag ng kanyang mamahaling sapatos sa marmol na sahig. Mabilis kong ibinulsa ang aking cellphone matapos pindutin ang recording button. Hinarap ko ang pinto ng may kalmado at blankong muka, isang maskara na binuo ko sa loob ng ilang segundo ng aking pagkagising. Bumukas ang pinto at iniluwa ang isang babaeng tila anghel sa kanyang puting gown. Ngunit alam ko na ngayon na sa loob ay isang demonyong nagkukubli. Elisa, iha! Why are you still standing there? You look so pale, my dear. Siguro ay napapagod ka na sa pagbubuntis mo. Wika ni Isabel habang lumalapit sa akin. Ang kanyang kamay ay humawak sa aking balikat na tila isang nag-aalalang ina. Here, uminom ka muna nitong vitamins mo. I had it specially prepared by my doctor para hindi ka mahilo sa party mamaya. You know how much I care for you and my future grandchild, right? Iniabot niya sa akin ang isang baso ng tubig at isang tableta. Tinitigan ko ang gamot sa kanyang palad. Sa loob ng 5 taon, naniwala ako sa bawat pag-aalaga niya. Naniwala ako na kahit mahirap ang aming pinagmulan, tinanggap niya ako. Ngunit sa sandaling ito, ang bawat himaymay ng aking otak ay sumisigaw ng babala. Ang gamot na ito ay hindi para sa aking kalusugan. Ito ay para sa aking pagbagsak. Ma'am, thank you po. Napakabuti niyo po talaga sa akin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala kayo sa tabi ko. Sabi ko sa isang boses na kasing lamig ng yelo, ngunit puno ng pait na miro na itinago sa ilalim ng tamis. Of course, Eliza. Family is everything. Now, drink up. Maraming bisita ang naghihintay sa ibaba. We need you to be presentable for the grand reveal, anya, at may kakaibang kislap sa kanyang mga mata na tila isang buitreng naghihintay sa kanyang biktima. Isinakto ko ang pag-inom ng tubig, ngunit mabilis kong itinago ang tableta sa ilalim ng aking dila. Sa harap niya, lumunok ako ng malalim at numiti. Isang ngiting hindi naaabot sa aking mga mata kailanman. Good girl, mag-ayos ka na ng husto. I want everyone to see the perfect wife of my son before the night ends. Huling hirit ni Isabel bago siya tumalikod at lumabas ng silid, iniwan akong mag-isa sa gitna ng katahimikan na tila ba ay ang kalmado bago ang isang malakas na bagyo. Nang masiguro kong wala na siya, agad kong iniluwa ang tableta at itinapon ito sa loob ng isang tissue. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Ang Elisa na pumasok sa silid na ito kanina. Ang Elisa na iyakin. Ang Elisa na laging nagpaparaya.
Ang Elisa na biktima ay patay na. Walang luha. Walang panginginig ng mga kamay. Ang tanging nararamdaman ko ay ang mabilis at rasyonal na pagtibok ng aking puso. Kung gusto nilang gawin akong basura sa harap ng lahat, sisiguraduhin kong ang putik na ibabato nila ay babalik sa kanila ng mas matindi. Kinuha ko ang aking cellphone at may mabilis na denial na numero. Attorney Santos, this is Eliza. I need the liquidation files of the Family Trust Fund and the recent bank transfers of Isabel. Now. And send a private investigator to Marco's current address. Huwag kang magtatanong. Gawin mo lang ang sinasabi ko. I'll pay triple. Bulong ko sa telepono habang ang aking paningin ay nakapako sa aking refleksyon. Sa gabing ito, hindi ako ang magiging tuntungan ng kanilang kasamaan. Sa gabing ito, sisiguraduhin kong ang bawat diamanteng ibinigay niya sa akin ay magiging mga bubog na susugat sa kanyang sariling danggal. Kinuha ko ang aking clutch bag, tiningnan ang aking tiyan at bumulong. Huwag kang mag-alala, anak. Walang sinuman ang makakasakit sa atin. Papanoorin natin silang bumagsak. Humakbang ako palabas ng silid. Ang tunog ng aking heels sa sahig ay tila isang martilyo na nagpapako sa kabaong ng kanilang mga plano. Isang hakbang para sa bawat kasinungalingan. Isang hakbang para sa bawat pantataksil. At sa bawat hakbang, ang aking puso ay nagiging kasing tigas ng bato, handang harapin ang apoy na sila mismo ang nag-umpisang sindihan. Dahan-dahan akong bumaba sa marangyang hagdanan ng mansyon. Ang bawat hakbang ko ay tila isang kalkuladong galaw sa isang larong chess na ako na ngayon ang nagdidikta. Ang mahabang gown na suot ko ay humahagwis sa mga baetang ng hagdan. Lumilikha ng isang marahang kaluskos na tila babala sa sinumang nakikinig. Sa ibaba, naririnig ko na ang tawanan at huntahan ng mga amiga ni Isabel. Ang mga matatandang mayayaman na ang tanging libangan ay ang maghanap ng butas sa buhay ng ibang tao. Oh, narito na pala ang ating bida! Malakas na wika ni Isabel nang makita ako. Nakatayo siya sa gitna ng sala, napapaligiran ng kanyang mga kaibigang, suot ang kanilang mga tila kumikinang na balutin ng perlas at diamante. Lumapit siya sa akin at agad na hinawakan ang aking kamay. Ngunit taramdaman ko ang higpit ng kanyang pagkakahawak. Isang babala na dapat akong sumunod sa kanyang kumpas. Look at her, my friends. Hindi ba't napakaputla niya? I keep telling her na huwag masyadong mag-isip. But you know how it is. Ang mga galing sa hirap, laging may dalang bigat sa dibdib. Ani Isabel, habang bumabaling sa kanyang mga kaibigan, ang kanyang boses ay puno ng peking awa na tila ba ay isang insulto na binalot sa asukal. Ang mga amiga niya ay nagtakip ng mga bibig at nagbulungan. Poor Alejandro, he's so hardworking. Tapos ang asawa niya ay laging may mood swings. It must be so draining for him. Dagdag pa ng isa sa kanila. Kung ito ang lumang Eliza, baka yumuko na ako at humingi ng tawad. Baka hinayaan ko na ang mga salita nila ay durugin ang aking pagkatao. Ngunit ang Elizang kaharap nila ngayon ay tila isang pader na yari sa bakal. Tiningnan ko sila ng diretso sa mga mata, isa-isa, hanggang sa sila mismo ang umiwas ng tingin. Mom, I'm not pale because of my background. I'm just observing. Marami kasing nangyayari sa paligid na ngayon ko lang talaga nakikita ng malinaw. Sagot ko sa isang tono na napakakalmado, halos walang emosyon, na nagpatigil sa kanilang tawanan. Bahagyang nangunot ang noo ni Isabel. Hindi niya inaasahan ang ganoong sagot. Agad siyang tumawa ng pilit upang bawiin ang atensyon. Hija, you're so dramatic. Anyway, nasaan si Alejandro? I want him to see how much effort I put into this party. Alam mo naman, I only want what's best for this family. Utang na loob ko sa mga ninuno namin na panatilihing malinis ang pangalan ng mga Del Fiero. Utang na loob, pag-uulit ko sa aking isipan. Iyon ang paborito niyang sandata. Ang pautang na loob na kailanman ay hindi ko mababayaran dahil sa bawat segundo
ay dinadagdagan niya ang interes nito sa pamamagitan ng pagmamaltrato sa akin. Mom, speaking of family and debt, lumapit ako sa kanya ng kaunti, sapat na upang kamilang dalawa ang makarinig. I was looking at the family trust fund accounts kanina. Medyo naguluhan lang ako dahil may mga transfers na papunta sa isang account sa Macau. Millions, Mom. Do you have any idea kung para saan yon? Baka kailangan nating sabihin kay Alejandro para matulungan kanya. Nakita ko ang paninigas ng panga ni Isabel. Ang kanyang mapuputlang pisingi ay biglang nagkaroon ng bahid ng pamumula. Hindi dahil sa iya, kundi dahil sa galit at takot. Ang kanyang mga mata na kanina ay tila nag-aalaga ay naging matalim na tila mga balisong. What are you talking about? You shouldn't be poking your nose into things you don't understand, Eliza. You're just a wife, not an accountant. Bulong niya. Ang boses niya ay nanginginig sa pigil na puot. I understand numbers, Mom, especially when they don't add up. Muli kong sagot ng may manipis na ngiti. And I understand that if Alejandro finds out, he might think someone is betraying the family's trust. Bago pa siya makasagot, biglang lumapit ang isang waiter na may dalang tray ng mga inumin. Hinuha ko ang isang baso ng mainit na tsaa at iniabot ito kay Isabel. Here, Mom, inumin mo ito. You look stressed. Baka tumaas ang blood pressure mo at hindi mo matapos ang grand reveal na inihanda mo para sa akin na yung gabi. We wouldn't want that, right? Kinuha ni Isabel ang baso. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Tinitigan niya ako ng may matinding kasamaan, isang tingin na nangangako ng kamatayan. Ngunit hindi ako natinag. Sa loob ko, nadarama ko ang isang kakaibang uri ng sarap. Ang kway-kam nang makitang ang taong dati ay tinatapak-tapakan ako, ay ngayon ay natatakot sa bawat salitang bibitawan ko. You think you're smart, don't you? Sabi niya sa isang mahinang boses na puno ng lason. Mag-ingat ka, Eliza. Ang mga taong masyadong matalino ay madalas na nahuhulog sa sarili nilang bitag. Don't forget, I have Marco. At isang salita ko lang, sisirain niya ang lahat ng meron ka. Let him try, Mom. Let's see who burns first. Tugon ko, bago ako tumalikod at naglakad palayo. Iniwan siyang nakatayo doon na, tila isang estatwa ng put. Naglakad ako patungo sa garden upang makalanghap ng sariwang hangin. Ngunit bago pa ako makarating sa pinto, nahagip ng aking paningin ang isang pamilyar na figura sa madilim na bahagi ng hallway. Ito ay si Marco, suot ang isang mamahaling tuksido na siguradong pera rin ni Isabel ang pambili. Ngunit hindi lang iyon ang nakita ko. Nakita ko siyang may iniabot na isang maliit na sobre sa driver ni Isabel at may kung anong ibinulong ang driver sa kanya. Ang driver na iyon ay ang mismong tao na naghahatid sa akin sa aking mga check-up sa doktor. Isang matinding kaba ang gumapang sa aking dibdib, hindi dahil sa takot para sa aking sarili, kundi para sa sanggol na dinadala ko. Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na tiningnan ang aking GPS tracker app. Nakita kong ang sasakyan na dapat ay nasa garahe ay kakaalis lang ng mansyon. 5 minuto ang nakalilipas. Patungo sa isang direksyon na hindi ko inaasahan. Sa opisina ng aking OBGYN. Bakit pupunta ang driver doon sa ganitong oras? Anong balak nilang gawin sa aking medical records? Isang mensahe ang pumasok sa aking phone mula sa aking private investigator. Eliza, I found the link. Isabel didn't just lose money in Macau. She's being blackmailed by someone who knows a secret from 35 years ago. A secret about Alejandro's birth. Napahawak ako ng mahigpit sa railings ng balkonahe. Ang hangin sa paligid ay biglang lumamig, tila nagbabadya ng isang katotohanang mas madilim pa sa gabi. Ang bango ng mga bulaklak ng sampagita sa garden ay tila lason na humahalo sa malamig na hangin ng gabi. Habang papalayo ako sa kislap ng mga chandelier sa loob ng mansyon, naramdaman ko ang isang presensya sa aking likuran. Hindi ko na kailangang lumingon upang malaman kung sino ang aninong sumusunod sa akin. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango, ang pabangong ako pa ang pumili para sa kanya 3 taon na ang nakalilipas,
ay sapat na upang magpuyos ang aking dugo. Eliza, long time no see. You look expensive. Ang boses ni Marco ay puno ng kapangahasan habang humaharang siya sa aking dinalan. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Ang lalaking ito na minsan kong inakalang mundo ko, ngayon ay mukhang isang hamak na tau-tauhan na pinasusuot ng magagarang damit para lamang maging dekorasyon sa isang maduming plano. Hindi ako kumurap. Hindi ako umatras. Straight to the point, Marco. Magkano ang ibinabayad sa'yo ni Isabel? Tanong ko sa isang boses na kasing talim ng labaha. Bahagyang natigilan si Marco, tila hindi inaasahan na ang Elizang dati ay madaling takutin, ay ngayon ay parang isang reyna na nagtatanong ng presyo ng isang basurang itatapon. Wow! Wala man lang kumusta? You've changed, Eliza. But don't act too high and mighty. Hawak ko ang mga litrato natin sa resort noon. One click and your perfect marriage with Alejandro will be in ashes. Numiti ako ng bahagya. Isang ngiting puno ng pangumutya na nagpabura sa yabang sa kanyang muka. Ang mga litratong yon, yung mga kuha sa Boracay na pilit mong ini-edit para magmukhang nangyari nitong nakaraang buwan? Go ahead, Marco. I-post mo. Pero bago mo gawin yon, baka gusto mong tingnan ang screen ng phone mo. Kinuha ni Marco ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Nakita ko ang unti-unting pagpumutla ng kanyang mukha habang binabasa ang mga impormasyong ipinadala ko sa kanya sa pamamagitan ng isang anonymous sender. Iyon ang listahan ng lahat ng utang mo sa online casino, Marco. At ang address ng mga taong hinahanap ka dahil sa hindi mo pagbabayad. Alam din ni Isabel na baon ka sa utang, kaya kanya madaling nakontrol. Pero ang hindi niya alam ay hawak ko na ngayon ang lahat ng utang mo. I bought your debts, Marco. In short, I own you now. Wika ko habang humahakbang palapit sa kanya. Sapat na upang maramdaman niya ang init ng aking galit sa ilalim ng aking malamig na pananalita. You wouldn't, nautalyang sabi. I would. At gagawin ko ang mas malala pa kung hindi ka makikipagtulungan sa akin. Tudoblehin ko ang ibinayad sa iyo ni Isabel. I want you to continue the plan. Pero sa oras na ilabas mo ang mga ebidensya laban sa akin sa dinner mamaya, siguraduhin mong ang mga file na ibibigay ko ang lalabas sa screen. Understand? Nanginig ang kamay ni Marco habang ibinababa ang kanyang phone. Ang hunter ay naging biktima sa loob lamang ng ilang minuto. Tumalikod ako sa kanya. Hindi na kailangan pang marinig ang kanyang sagot. Alam kong gagawin niya ang sinabi ko dahil ang taong desperado ay madaling paamuhin ng pera at takot. Pumasok ako sa isang maliit at madilim na library sa gilid ng garden upang magkaroon ng sandaling katahimikan. Ngunit ang aking pag-iisa ay muling naantala ng pag-vibrate ng aking cellphone. Isang email mula sa aking private investigator ang bumadya sa screen. Pinuksan ko ang kalahip na dokumento, isang lumang record mula sa isang maliit na ospital sa probinsya, 35 taon na ang nakalilipas. Ang aking paghinga ay tila tumigil. Ang aking mga mata ay nakapako sa isang pangalan at sa isang pirma na pamilyar sa akin. Ang dokumentong iyon ay isang Certificate of Live Birth. Ngunit ang nakalagay na pangalan ng ina ni Alejandro ay hindi Isabel Del Fierro. Ang tunay na ina ni Alejandro ay isang babaeng nagngangalang Maria Clara Santos, isang dating katulong sa mansyon na bigla na lang naglaho matapos ang panganganak. Diyos ko, bulong ko sa gitna ng kadiliman. Ang buong pundasyon ng kapangyarihan ni Isabel ay nakasalalay sa isang malaking kasinungalingan. Ninakaw niya ang anak ng ibang babae upang mapanatili ang kanyang posisyon bilang asawa ng yumaong Don Del Fierro dahil siya mismo ay baog at hindi makapagbigay ng tagapagmana. Si Alejandro, ang lalaking minamahal ko, ang lalaking itinuturing na prinsipe ng imperyong ito, ay walang kadugo sa babaeng nagpapahirap sa amin na yon. Narinig ko ang muling pagtunog ng malalakas na tawanan mula sa ballroom. Ang boses ni Isabel ay umalingaw-ngaw, tinatawag ang mga bisita para sa pangunahing bahagi ng gabi.
Isinara ko ang aking cellphone ng may matinding determinasyon. Ang sikretong ito ay hindi lang basta armas. Ito ay isang pasabog na gigiba sa buong mundo ni Isabel. Ngunit bago ko ito bitawan, kailangan ko munang siguraduhin na ligtas kami ni Alejandro mula sa guhong mangyayari. Habang papalabas ako ng library, nakasalubong ko si Alejandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Eliza, kanina pa kita hinahanap. Mom is acting weird and people are starting to talk. Are you okay? Bakit ang lamig ng kamay mo? Tiningnan ko si Alejandro, ang lalaking ang buong buhay ay binuo sa isang ilusyon. Hinawakan ko ang kanyang muka, at sa unang pagkakataon sa gabing iyon, naramdaman ko ang isang matinding hapdi sa aking puso. Alejandro, magtiwala ka sa akin. Ano man ang mangyari sa loob ng silid na iyon, tandaan mo na mahal kita. At gagawin ko ang lahat para protektahan ang pamilya natin. Sabi ko sa isang boses na puno ng emosyon. I trust you, Eliza. Always. Sagot niya, at hinalikan niya ako sa noo. Sabay kaming naglakad patungo sa ballroom. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Isabel. May hawak na mic at may isang malaking screen sa kanyang likuran. Ang kanyang ngiti ay tila isang bitag na handa ng sumara. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Bago tayo magpatuloy sa ating dinner, meron lang akong gustong ibahagi sa inyong lahat. Isang katotohanang matagal nang itinatago sa loob ng pamilyang ito. Anunsyo ni Isabel habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin ng may tagumpay. Ang aking puso ay tumibok ng malakas. Alam ko ang susunod na mangyayari. Pero ang hindi niya alam ay hindi ako ang sisirain niya ngayong gabi. Isang mensahe ang muling pumasok sa aking phone mula sa driver ni Isabel na kanina ay nakita kong kausap ni Marco. Ma'am Eliza, nakuha ko na ang original records mula sa clinic. Pero hindi lang yon. May isa pang tao na paparating. Ang tunay na Maria Clara Santos. Buhay siya. Nakatayo ako sa gitna ng ballroom. Tila isang estatwa ng danggal sa gitna ng isang arena ng mga leon. Ang liwanag ng dambuhalang chandelier sa itaas ay nagpapakislap sa bawat butil ng pawis sa noo ng mga bisita. Ngunit ako ay nananatiling tuyo at malamig. Nararamdaman ko ang marahang pagsipa ng aking anak sa loob ng aking sinapupunan. Isang munting paalala na may buhay na umaasa sa aking katatagan. Alejandro, anak. Patawarin mo ako. Ang bose ni Isabel ay nagsimulang gumaralgal, isang perpektong pagganap ng isang inang na dudurog ang puso. Hawak niya ang mikropono, habang ang kabilang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib, tila ba ay malapit na siyang bawian ng hininga sa tindi ng sakit na kanyang nararamdaman. Ayoko sanang gawin ito sa harap ng maraming tao, pero hindi ko na kayang makita kang niloloko ng babaeng pinagkatiwalaan natin. Tumingin si Alejandro sa kanyang ina. Ang kanyang muka ay tila isang blankong papel na unti-unting sinusulatan ng kalituhan at sakit. Mom, anong sinasabi mo? It's our anniversary. This is not the time for jokes. Hindi ito biro, anak. I wish it were. Sigaw ni Isabel. At sa isang kumpas ng kanyang kamay, ang projector sa likuran niya ay bumukas. Ang bawat mata sa ballroom ay nakatuon sa malaking screen. Doon, lumitaw ang mga malalabong larawan, mga larawan ko at ni Marco, sa isang madilim na silid. Tila ba ay nasa isang napaka-intimate na tagpo. Naririnig ko ang mararahas na bulungan ng mga bisita. Ang tunog ng kanilang paghusga ay tila isang dambuhalang alon na pilit akong pinalulubog. Look at that, Alejandro. Habang nagtatrabaho ka para sa kinabukasan nyo, ang asawa mo ay nakikipagkita sa kanyang dating kasintahan. Patuloy ni Isabel. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong hall. Bawat salita ay tila isang latay sa aking danggal. Ito ba ang babaeng ipinalit mo sa lahat ng sakripisyo ko? Isang babaeng walang utang na loob? Sa mga sandaling iyon, tila huminto ang takbo ng oras para sa akin. Nakita ko ang bawat detalye. Ang mapanirang ngiti sa sulok ng labi ni Isabel,
ang pagkabalisa ni Marco sa gilid, at ang unti-unting paglayo ng mga kamay ni Alejandro sa aking baywang. Dati, siguro ay bumagsak na ako sa aking mga tuhod. Siguro ay humagulgol na ako at nagmakaawang pakinggan ang aking panig. Ngunit ang sakit na nararamdaman ko ngayon ay hindi na nagbubunga ng luha. Ito ay nagbubunga ng apoy. Isang malamig at rasyonal na apoy na tumutupok sa bawat hibla ng aking pagiging marupok. Huminga ka ng malalim, Eliza. Bulong ko sa aking sarili. Hayaan mo siyang maghukay ng sarili niyang libingan. Eliza, is this true? Tanong ni Alejandro. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at kawalan ng paniniwala. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nag-iskandalo. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Ang aking muka ay tila isang lawa na walang kahit anong alon. Alejandro, kilala mo ako. Alam mo kung sino ang totoong nagtataksil sa pamilyang ito? At hindi ako iyon. Agad na sumingit si Isabel, hindi hinayaang makapagsalita ang kanyang anak. How dare you? May ebidensya na sa harap mo. Nakuha mo pang magsinungaling. Alejandro, she's a manipulator. Baka pati ang batang yan. Huminto si Isabel ng sandali. Isang madilim na kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata bago niya binitiwan ang pinakamatinding pasabog. Baka pati ang batang dinadala niya, hindi sayo. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong ballroom. Ang aking mundo ay tila nayanig sa tindi ng kanyang kawalang hiyaan. Ang pagbintangan ako ng pangangalo niya ay kaya kong tiisin, ngunit ang itanggi ang pagkatao ng aking anak ay isang kasalan ng hindi ko kailanman mapapatawad. Mom, that's enough! Sigaw ni Alejandro. Ngunit makikita sa kanyang mga mata ang pagdududa na tila isang lason na unti-unting kumakalat. Lumapit ako kay Isabel. Bawat hakbang ko ay tila isang martilyo na tumatama sa sahig. Ang mga bisita ay natahimik, tila hinihintay ang aking pagbagsak. Ngunit nang makatayo ako sa harap niya, kinuha ko ang mikropono mula sa kanyang nanginginig na kamay. Mom, you talk about loyalty. You talk about bloodlines. Wika ko sa isang boses na mahina, ngunit sapat na para marinig ng lahat. Isang boses na puno ng otoridad na hindi nila inakalang taglay ko. Pero paano kung sabihin ko sa lahat ng mga bisitang naririto kung kaninong dugo talaga ang nananalaytay sa mga ugat ni Alejandro? Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Ang kanyang muka na kanina ay puno ng tagumpay ay biglang naging maputla pa sa tela ng kanyang gown. What are you talking about, you crazy woman? Ngumiti ako ng napakanipis. Isang ngiting nagpapadala ng kilabot sa kanyang gulugod. The secrets from 35 years ago, Isabel. Ang ospital sa probinsya. Ang katulong na nagngangalang Maria Clara Santos. Do you want me to continue? O gusto mong ikaw mismo ang magsabi kay Alejandro na hindi kanya totoong ina? Ang katahimikan sa ballroom ay naging nakabibingi. Ang tunog lamang ng aking mabilis na paghinga at ang mahinang pag-ugong ng projector ang maririnig. Si Alejandro ay napaatras. Ang kanyang paningin ay nagpapalit-palit sa amin ni Isabel. You're lying! Pinapalabas mo lang yan para iligtas ang sarili mo, sigaw ni Isabel. Pero ang kanyang boses ay wala na sa tono. Puno na ito ng desperasyon. Bago pa siya muling makapagsalita, ang aking cellphone ay tumunog sa loob ng aking bag. Isang malakas at tuloy-tuloy na tunog. Alam kong ito na ang huling piyesa ng aking plano. Kinuha ko ang phone at mabilis na itinapat sa projector gamit ang isang wireless connection na kanina ko pa ipinahanda sa aking IT specialist. Ang mga larawan namin ni Marco ay biglang naglaho. Sa halip, isang video ang lumitaw. Isang video ni Isabel sa loob ng kanyang sariling opisina, kausap ang kanyang accountant. Malinaw na maririnig ang kanyang boses na naguutos na ilipat ang pera ni Alejandro sa kanyang persona na account sa Macau upang bayaran ang kanyang utang sa sugal. And that, ladies and gentlemen, is the woman you call the matriarch of the Del Fierro family. Anunsyo ko habang nakatitig ng matalim kay Isabel. Ngunit ang hindi ko inaasahan
ay ang biglang pagbukas ng malaking pinto ng ballroom. Isang matandang babae, suot ang isang simpleng barot-saya, ang dahan-dahang pumasok. Ang kanyang muka ay puno ng mga kulubot ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay kamukhang-kamukha ng mga mata ni Alejandro. Nabitawan ni Isabel ang kanyang wine glass na nadurog sa sahig sa libu-libong maliliit na piraso ng kristal. Maria Clara? Bulong ni Isabel. Ang kanyang boses ay tila isang hiling na sana ay guni-guni lamang ang lahat. Ang matandang babae ay hindi tumingin kay Isabel. Ang kanyang paningin ay diretso kay Alejandro. Anak? Ang anak ko. Kasabay nito, isang grupo ng mga lalaking nakauniporme ng pulis ang sumulpot sa likuran ng matandang babae. Ang pinuno nila ay may hawak na isang dokumento. Mrs. Isabel Del Fierro, you are under arrest for large-scale fraud and the illegal appropriation of family funds. At meron din kaming warrant para sa muling pagbubukas ng kaso ng kidnapping noong taong 1989, wika ng pulis. Ngunit bago pa man sila makalapit, mabilis na kinuha ni Isabel ang isang kutsilyo mula sa mesa ng buffet at itinutok ito sa kanyang sariling leeg. Huwag kayong lalapit! Sisirain niyo ang buhay ko! Papatayin ko muna ang sarili ko! Isang malakas na sigaw ang kumawala sa mga bisita. Si Alejandro ay susugod sana, ngunit hinarangan ko siya. Hayaan mo siya, Alejandro. Sabi ko nang may malamig na katotohanan. Hayaan mong ipakita niya sa buong mundo kung gaano siya kaduwag harapin ang sarili niyang mga kasalanan. Habang ang lahat ay nakatuon kay Isabel, naramdaman ko ang isang biglang hapdi sa aking tiyan. Isang hapdi na hindi katulad ng anumang naramdaman ko noon. Napahawak ako sa braso ni Alejandro. Ang aking paningin ay nagsimulang magdilim. Eliza? Eliza! Ang huling narinig ko ay ang boses ni Alejandro na puno ng takot. Bago ang lahat ay naging anino. Ang kadiliman ay tila isang malapot na likido na pilit lumalamon sa aking kamalayan. Ngunit sa gitna ng kawalan, narinig ko ang pintig ng aking sariling puso. Mabilis, matapang, at ayaw sumuko. Naramdaman ko ang matitigas na bisig ni Alejandro na sumalo sa akin bago pa man tumama ang aking katawan sa malamig na sahig. Ang bawat ingay sa ballroom, ang mga hiyawan ng takot, ang mararahas na utos ng mga pulis, at ang hysterical na boses ni Isabel ay tila nanggagaling sa ilalim ng dagat. Eliza, huwag kang pipikit. Abogado, tumawag kayo ng ambulansya. Ang boses ni Alejandro ay puno ng desperasyon, isang tunog na hindi ko akalaing maririnig ko mula sa isang lalaking laging kontrolado ang emosyon. Pinilit kong idilat ang aking mga mata. Ang hapdi sa aking tiyan ay tila isang babala, isang hiling mula sa aking anak na kailangan ko pang lumaban. Nang muli kong makita ang paligid, ang una kong natanaw ay si Isabel. Nakaluhod na siya sa sahig. Ang kutsilyong hawak niya ay kinuha na ng mga pulis. Ang kanyang magarang gown ay gusot-gusot, at ang kanyang buhok na laging maayos ay nakalaylay na sa kanyang mukha. Wala na ang mapagmataas na matriarch. Ang nasa harap namin ay isang matandang babaeng kinain ng sarili niyang kasamaan. I did it for you, Alejandro. Ginawa ko ang lahat para maging kagalang-galang ang pangalan mo. Sigaw ni Isabel habang pilit siyang itinatayo ng mga otoridad. Ang babaeng yan, ang Elizang yan ang sumira sa atin. She manipulated the records. Sinungaling siya. Inalalayan ako ni Alejandro na makaupo sa isang silya. Kahit nanghihina, tiningnan ko si Isabel ng may matinding panunuya. Hanggang sa huli, Mom, ako pa rin ang mali. Ang katotohanan ay hindi kailangang i-manipulate. Ito ay kusa ring lilitaw. Gaano mo man ito ibaon sa ilalim ng iyong mga kasinungalingan. Bumaling ako sa matandang babaeng nakatayo sa gilid, si Maria Clara. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha habang nakatitig kay Alejandro. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa hirap ng buhay ay nanginginig na abutin ang muka ng kanyang tunay na anak. Alejandro,
Ang aking munting anghel, bulong ni Maria Clara. 35 taon akong nanalangin na makita kang muli. Sinabi nila sa akin na namatay ka pagkapanganak ko. Binayaran nila ang lahat para maniwala ako na wala ka na. Tumingin si Alejandro kay Maria Clara, pagkatapos ay kay Isabel at pabalik sa akin. Ang kalituhan sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang malalim na pagkapuot. Tumayo siya at hinarap ang babaeng nagpalaki sa kanya. Lahat ng itinuro mo sa akin tungkol sa dangal, tungkol sa katapatan, lahat ng iyon ay isang malaking biro. Ang boses ni Alejandro ay mababa, ngunit puno ng bagsik. You stole my life. You stole my mother from me. At ngayon, sinubukan mo pang sirain ang asawa at ang anak ko? You are not my mother. You are a monster who lives in a house built with lies. Alejandro, no! Huwag mong sabihin yan! Pagmamakaawa ni Isabel, ang kanyang mga luha ay umaagos na ngayon ng walang tigil. I loved you. Mas minahal kita kaysa sa totoong ina mo. Ang pag-ibig ay hindi nananakit. Ang pag-ibig ay hindi nagnanakaw. Sagot ni Alejandro, bago niya tinalikuran si Isabel. Dalhin niyo na siya. Ayoko na siyang makita kailanman. Narinig ang kalansing ng mga posas na isinuot kay Isabel. Ang tunog ng baka na tumama sa kanyang mga pulso ay tila ang huling tuldok sa kabanata ng kanyang paghahari. Habang kinakaladkad siya palabas ng ballroom, ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humina, hanggang sa tanging ang bulungan na lamang ng mga bisita ang naiwan. Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos. Naramdaman ko ang muling paghapdi ng aking tiyan. Hinawakan ko ang kamay ni Alejandro ng mahigpit. The hospital. Alejandro, kailangan nating pumunta sa ospital. Opo, ma'am. Nakahanda na ang sasakyan sa labas. Biglang sumulpot ang driver na kanina ay pinagdudahan ko. Lumapit siya sa akin at may iniabot na isang maliit na digital recorder. Bago po nakuha ng mga pulis si Isabel, nakuha ko po ito sa loob ng kanyang kwarto. Ito ang huling piraso ng ebidensya tungkol sa nangyari sa ama niyo, Ma'am Eliza. Nagkatinginan kami ni Alejandro. Ang pagkamatay ng aking ama, isang aksidente sa konstruksyon, 10 taon na ang nakalilipas, ay ang dahilan kung bakit kami naghirap. Kung may kinalaman si Isabel doon, ang kasalanan niya ay hindi lamang pagnanahaw ng pagkatao, kundi pati na rin ang pagdanak ng dugo. Isinakay ako ni Alejandro sa sasakyan, habang si Maria Clara ay sumama sa amin. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa aking balikat, nagbibigay ng init at lakas. Habang bumibiyahe kami patungo sa ospital, ang wang-wang ng ambulansya na kasunod namin ay umalingaw-ngaw sa madilim na kalsada, tila isang anunsyo na ang gabi ng paghuhukom ay tapos na. Ngunit ang gabi ng pagbabayad ay nagsisimula pa lamang. Pinihit ni Alejandro ang recorder. Ang boses ni Isabel ay muling narinig. Kausap ang isang hindi kilalang lalaki. Siguraduhin mong hindi na siya makakapagsalita. Ang engineer na yan ay masyadong maraming alam tungkol sa pundasyon ng gusaling ito. Kung kailangang bumagsak ang crane sa kanya, gawin mo. Just make it look like an accident. Naramdaman ko ang malamig na luha na pumatak mula sa aking mga mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang matinding puot na ngayon ay mayroon ng patutunguhan. Ang babaeng yon ay hindi lang ninakawa ng asawa ko. Pinatay niya ang aking ama. Eliza, manalig ka. Hinding-hindi ko siya papatawarin. Bulong ni Alejandro habang hinahalikan ng aking mga kamay. Nakarating kami sa ospital. Mabilis akong isinakay sa isang stretcher at dinala sa loob ng emergency room. Bago pa man sumara ang pinto, nakita ko si Alejandro na nakatayo sa hallway, kasama ang kanyang tunay na ina. Isang imahe ng muling pagkakabuklod na binuo sa gitna ng pagkawasak. Ngunit sa loob ng ER, habang ang mga doktor ay nagmamadaling suriin ang aking kalagayan, ang aking paningin ay natuon sa isang nurse na kapapasok lang. May hawak siyang syringe, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin ng may kakaibang lamig. Huwag kang mag-alala, Mrs. Del Fiero.
Bulong ng nurse habang inilalapit ang karayom sa aking IV line. Sabi ni Mrs. Isabel, dapat ay magpahinga ka na. Nang habang buhay, ang aking puso ay tumibok ng napakalakas. Ang huling bitag ni Isabel ay hindi ang party. Ito ay ang ospital na ito. Ang dulo ng karayom ay kumikinang sa ilalim ng malamig na ilaw ng emergency room. Tila isang pangilang ahas na handang maglabas ng lason. Nakatitig ako sa mga mata ng nurse. Mga matang walang emosyon, maliban sa isang malalim na determinasyon na tapusin ang nasimulan ng kanyang amo. Naramdaman ko ang pagdaloy ng adrenaline sa aking mga ugat. Isang huling hininga ng lakas na nanggaling sa kailaliman ng aking pagkatao bilang isang ina. Anong ginagawa mo? Ang boses ko ay mahina, paos, ngunit may talim na nagpatigil sa kanyang kamay ng ilang milimetro bago tumama sa aking balat. Ito ay para sa iyong ikabubuti, Mrs. Del Fierro. Pinapatulog ka lang namin, ang sagot niya. Ang kanyang boses ay isang malamig na bulong na nagpadala ng kilabot sa aking gulugot. Sa isang iglap, bago pa man niya maibaon ng karayom, ginamit ko ang aking natitirang lakas upang ipalu ang aking kaliwang kamay sa tray ng mga gamit na nasa gilid ng aking kama. Ang ingay ng mga bakal na instrumento na bumagsak at nagkalat sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong silid, isang malakas na hudyat na bumasag sa katahimikan ng gabi. Tulong! Nurse! Sigaw ko, kahit na ang bawat salita ay nagdudulot ng matinding hapdi sa aking lalamunan. Nagulat ang peking nurse. Akmang tatakpan niya ang aking bibig, ngunit mabilis na bumukas ang pinto. Si Alejandro, na kanina pa hindi mapakali sa labas, ay pumasok kasunod ang 2 security guard ng ospital. Ang takot sa kanyang muka ay agad na napalitan ng bangis nang makita ang nurse na nakapatong sa akin. Get away from her! Sigaw ni Alejandro. Nilumpak niya ang distansya sa pagitan namin at marahas na hinila ang babae palayo. Ang hiringgilya ay tumalsik sa sahig, ang likido sa loob nito ay tumapon sa puting tile. Isang lason na dapat ay pumatay sa akin sa loob ng ilang minuto nang hindi nag-iiwan ng bakas. Agad na pinalibutan ng mga guard ang babae. Sinubukan niyang manlaban, ngunit wala na siyang kawala. Habang kinakaladkad siya palabas, tumingin siya sa akin ng may huling panunuya. Hindi ka patapos, Eliza. Kahit sa loob ng selda, hawak ni Madam Isabel ang leeg ninyo. Niyakap ako ni Alejandro ng mahigpit. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit at pagsisisi. Patawarin mo ako, Eliza. Patawarin mo ako. I should have never let you out of my sight. Huminga ako ng malalim. Pinipilit na pakalmahin ang aking puso para sa aking anak. Huwag kang humingi ng tawad, Alejandro. Hindi ito ang oras para sa pagsisisi. Ito ang oras para tapusin ang lahat ng ito. Tumingin ako sa paligid. Ang mga doktor ay nagtatakbuhan na papasok upang suriin ako. Nang masiguro nilang ligtas na kami ng sanggol, humingi ako ng isang laptop at ang aking cellphone. Eliza, kailangan mong magpahinga. Pagpigil ni Alejandro. No, sagot ko. At ang aking paningin ay naging kasing talim ng diamante. Kung hindi ko puputulin ang mga kamay ni Isabel na yon, patuloy niya tayong sasakalin kahit nasa likod na siya ng rehas. Alejandro, call Attorney Santos. Sabihin mo sa kanya, i-freeze ang lahat ng hidden assets ni Isabel na nahanap natin. Lahat ng accounts niya sa pangalan ng mga shell companies sa Panama at British Virgin Islands. Ngayon na. Nagsimumulo gumalaw ang aking mga daliri sa keyboard. Habang ang aking katawan ay nakaratay sa kama ng ospital, ang aking isipan ay tila isang general na naguutos sa gitna ng labanan. Sinend ko ang lahat ng recording ng boses ni Isabel, ang mga dokumento ng pagnanakaw niya sa trust fund, at ang ebidensya ng pagpapapatay niya sa aking ama sa lahat ng malalaking news outlets sa bansa. I'm not just sending her to jail, Alejandro. Bulong ko habang nakatitig sa screen. I'm erasing her name. I'm destroying the empire of lies she built. Gusto niya maglaro ng madumi? Ipapakita ko sa kanya
kung paano maglinis ng basura. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang balita sa telebisyon sa loob ng ER. Ang matriarch ng Del Fierro ay hindi lang basta nahaharap sa kaso ng pagnanakaw. Siya na ngayon ang pinaka-kinasusuklamang babae sa bansa. Ang mga investors ay nagsimulang bumitaw at ang mga kaibigan niyang amiga ay isa-isang naglabas ng pahayag na itinatatwa ang anumang koneksyon sa kanya. Pumasok si Maria Clara sa silid. May dalang mainit na sabaw. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan. Tila ba ay nabunutan ng isang dambuhalang tinit na 35 taon nang nakabaon sa kanyang puso. Salamat, Eliza. Wika niya habang hinahawakan ang aking kamay. Dahil sa iyo, nakuha ko ang hustisya na akala ko ay hindi na darating. Mumiti ako sa kanya, isang tunay na ngiti. Ngunit ang aking tagumpay ay tila may kulang pa. Kinuha ko ang recorder mula sa table at muling pinakinggan ang huling bahagi ng usapan ni Isabel bago siya arestuhin. May isang pangalan siyang nabanggit. Isang pangalan na hindi ko napansin kanina. Siguraduhin mong hindi malalaman ni Alejandro ang tungkol sa Testament of Blood. Kung malalaman niya ang totoo tungkol sa kanyang ama, mawawala ang lahat sa atin. Napakunot ang aking no. Ang ama ni Alejandro? Inakala ko na ang yumaong Don Del Fierro ang kanyang ama. Pero kung si Maria Clara ang kanyang tunay na ina, sino ang lalaking nakabuntis sa kanya? At ano ang Testament of Blood? Bumaling ako kay Maria Clara. Nanay Maria, sino po ang tunay na ama ni Alejandro? At bakit takot na takot si Isabel na malaman namin ang tungkol sa kanya? Biglang namutla si Maria Clara. Ang mangkok ng sabaw na hawak niya ay bahagyang nayanig, lumilikha ng maliliit na alon sa ibabaw ng likido. Ang ama ni Alejandro, Eliza, may mga bagay na mas mabuting manatiling lihim. Hindi na po, nanay. Tapos na ang panahon ng mga lihim, giit ko. Bago pa makasagot si Maria Clara, isang tawag ang pumasok sa phone ni Alejandro. Galing ito sa kulungan kung saan idinuklot si Isabel. Alejandro, ang boses ng warden ay seryoso. Kailangan niyo pong pumunta rito. Si Isabel Del Fierro, nag-iwan siya ng sulat para sa'yo bago niya subukan tapusin ang sarili niyang buhay sa loob ng selda. At sinasabi niya na ang asawa mo, si Eliza, ay may koneksyon sa kanya na higit pa sa pagiging manugang. Nagkatinginan kami ni Alejandro. Ang huling pasabog ni Isabel ay tila hindi pa pala na itatanim. Ang hangin sa loob ng silid ng ospital ay biglang naging mabigat. Tila ba ang bawat hininga namin ay may kasamang alikabok ng mga lumang lihim na ngayon lang muling nabulabog. Tumingin ako kay Alejandro na ang mukha ay tila isang pader na unti-unti nang nagkakaroon ng mga lamat. Ang hawak niyang cellphone ay nanginginig sa kanyang palad, habang ang boses ng warden ay patuloy na umaalingaw-ngaw, dala ang mga huling salita ng isang babaeng kahit sa bingit ng kamatayan ay nagagawa pa ring magtanim ng lason. Lies. It's all lies. Bulong ni Alejandro. Ngunit ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan sa akin. Alejandro, tignan mo ako. Wika ko sa isang boses na kasing tibay ng nara. Umupo ako ng tuwid sa kama, binaliwala ang hapdi sa aking tiyan at ang panghihina ng aking katawan. Isabel is a cornered animal. She's using her last breath to make us doubt each other. Hindi tayo susunod sa script niya. Bumaling ako kay Maria Clara, na ngayon ay nakayuko at tila pasan ang buong daigdig. Nanay Maria, kailangan naming malaman ng totoo. Sino ang ama ni Alejandro? At anong kinalaman ng pamilya ko sa inyo? Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Maria Clara. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa isang matagal ng pasakit na kailangan ng ilabas. Ang ama ni Alejandro. Siya si Ricardo Del Fierro, ang bunsong kapatid ng asawa ni Isabel. Simula ni Maria Clara, ang kanyang boses ay tila isang malayo at malungkot na himig.
Si Ricardo ang tunay na tagapagmana ng lahat, Eliza. Pero si Isabel, sa tindi ng paghahangad sa kapangyarihan, ay ginamit ang lahat para itaboy si Ricardo. At nang malaman niyang nagdadalang tao ako, doon na nagsimula ang impyerno. Ricardo Del Fierro? Pag-uulit ni Alejandro, ang kanyang panga ay nagngangalit sa tindi ng emosyon. So, I'm still a Del Fierro. Pero bakit kailangan mamatay ang ama ni Eliza? Huminto ng sandali si Maria Clara. Tinitigan ako ng may malalim na habag. Eliza, ang iyong ama, si Engineer Mateo, siya ang matalik na kaibigan ni Ricardo. Siya ang humawak sa Testament of Blood, isang kasulatan na nagpapatunay na ang lahat ng yaman ng mga Del Fierro ay dapat mapunta kay Ricardo at sa kanyang magiging anak. Iyon ang dahilan kung bakit hindi tumitigil si Isabel hanggat hindi niya nauubos ang pamilya mo. Pinatay niya ang ama mo dahil hawak nito ang katotohanang gigibas sa kanya. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa amin. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo. Ang paghihirap ng aking pamilya, ang pagkamatay ng aking ama, ang pagmamanipula ni Isabel sa aking kasal kay Alejandro. Lahat ng iyon ay bahagi ng isang malaking disenyo upang ibaon ang katotohanan. So, Isabel didn't just pick me as her daughter-in-law because she wanted a social climber to kick around. Sabi ko, ang aking tinig ay puno ng rasyonal na galit. She picked me because she wanted to keep her enemy close. She wanted to make sure that the daughter of the man who held the evidence would never find out the truth. Exactly, bulong ni Maria Clara. Tumayo si Alejandro. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. We're going to the prison hospital. Ngayon din. I don't care about the letter. I want to look her in the eye and tell her that she failed. She failed to kill you, she failed to kill our child, and she failed to bury the truth. Kahit na pinipigilan ng mga nurse, nagpumilit akong tumayo. Isinuot ko ang aking robe at kinuha ang aking clutch bag na naglalaman ng lahat ng ebidensyang na-download ko kanina. Eliza, you need to rest. Pag-aalala ni Alejandro. I will rest when she is truly broken, Alejandro. Sagot ko, habang inaayos ang aking buhok sa harap ng salamin. Gusto niyang mag-iwan ng sulat? Fine. Pero ako ang maglalagay ng huling tuldok sa kwento niya. Nakarating kami sa prison hospital ward makalipas ang 30 minuto. Ang amoy ng antiseptic ay humahalo sa amoy ng kalawang at luma. Sa dulo ng hallway, nakita namin ang isang silid na binabantayan ng 2 armadong guard. Sa loob, nakahiga si Isabel, balot ng benda ang kanyang mga pulso, at may mga tubo na nakakabit sa kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay tila isang tuyot na dahon. Wala na ang kislap ng dati niyang kapangyarihan. Nang marinig niya ang tunog ng aming mga yabag, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang maputlang labi nang makita niya ako. Eliza, you're persistent, just like your father. Bulong ni Isabel, ang kanyang boses ay tila isang kalasing ng tuyong papel. Nabasa mo na ba ang sulat ko, Alejandro? Do you know now that your wife's father was the one who practically sold you to me? He took the money, Alejandro. He betrayed his best friend. Lumapit ako sa gilid ng kanyang kama. Sapat na upang maramdaman niya ang aking presensya bilang isang nagtatagumpay na kalaban. Hindi ko hinaya ang makapagsalita si Alejandro. Ang laban na ito ay para sa aking ama. Nice try, Isabel. Pero ang Testament of Blood ay nasa kamay ko na. Wika ko habang inilalabas ang aking cellphone at ipinapakita ang isang digital scan ng orihinal na dokumento na ipinadala sa akin ni Attorney Santos bago kami pumasok. Ang aking ama ay hindi kumuha ng pera. Ang perang sinasabi mo ay ang perang ibinigay niya sa isang orphanage sa pangalan ni Ricardo. He protected Alejandro's legacy with his life. At ikaw? You are nothing but a thief who thinks she's a queen. Nawala ang ngiti ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay napuno ng tunay na takot nang makita ang dokumento. Hindi lang iyon, Isabel. Patuloy ko.
Ang aking boses ay bumababa sa isang nakakangilong bulong. Lahat ng accounts mo sa labas ng bansa, na-drain na namin. I didn't just freeze them. Inilipat ko ang lahat na ngayon sa isang foundation para sa mga biktima ng construction accidents. Sa pangalan ng tatay ko. You are penniless. You are nameless. At bukas, ang buong bansa ay malalaman na ang matriarch na hinangaan nila ay isang hamak na kidnapper at mamamatay tao. You monster! Sigaw ni Isabel, pilit siyang bumabangon. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng mga tubo sa kanyang katawan. Ang tunog ng monitor ng kanyang puso ay nagsimulang bumilis. Lumilika ng isang nakakairitang ritmo sa loob ng silid. No, Isabel. I'm just an auditor. Huling hirit ko habang tumatalikod. And I just finished auditing your life. Your balance is 0. Your debts are paid in blood. Welcome to your new home. Sabay kaming lumabas ni Alejandro sa silid. Binaliwala ang kanyang mga hiyaw na puno ng poot at desperasyon. Habang naglalakad kami sa hallway, naramdaman ko ang marahang paghaplos ni Alejandro sa aking likuran. It's over, isn't it? Tanong niya. Halos, Alejandro. Halos, sagot ko. May isa pa tayong kailangang gawin. Isang tawag ang pumasok sa aking phone. Mula ito kay Marco. Eliza, may nakita pa akong isa. Si Marco ito. May kasulatan sa ilalim ng sahig ng opisina ni Isabel. It's the real will of Don Del Fierro. At hindi lang si Alejandro ang tagapagmana. Eliza, your name is in the will too. Tumigil ako sa paglalakad. Ang aking puso ay tumibok ng kakaiba. Ang aking ama, ang mga Del Fierro, ano pa ang hindi ko alam? Ang bawat patak ng ulan sa bintana ng sasakyan ay tila mga luha ng langit na naghuhugas sa dumi ng gabing ito. Ngunit sa loob ng aking dibdib, walang puwang para sa awa o pagsisisi. Nakatitig ako sa kawalan, habang ang sasakyan ay mabilis na bumabaybay patungo sa lihim na tagpuan namin ni Marco. Ang balita tungkol sa aking pangalan sa diwa ni Don Del Fierro ay tila isang kuryenteng gumagapang sa aking katawan. Isang katotohanang mas matalas pa sa anumang kutsilyong itinutok ni Isabel sa kanyang sarili. Eliza, are you okay? You're shaking. Pansin ni Alejandro habang hinahawakan ang aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay ang tanging bagay na nagpapanatili sa akin sa realidad. I'm fine, Alejandro. I'm just calculating. Sagot ko nang hindi lumilingon. Kung totoo ang sinasabi ni Marco, hindi lang basta manugang ang turing sa akin ng pamilyang ito. There is a deeper debt here na pilit ibinaon ni Isabel kasama ng aking ama. Nakarating kami sa isang lumang warehouse sa labas ng lungsod. Ang huling lugar na aakalay ng sinuman na pagtataguan ng mga dokumentong gigiba sa isang bilyong pisong imperyo. Doon, naghihintay si Marco, mukhang pagod at balisa. Hawak ang isang kulay kape na envelope na tila ba ay isang bomba na anumang oras ay sasabog. Eto na ang gusto mo, Eliza. I risked my life stealing this from Isabel's secret vault, bulong ni Marco habang iniabot ang envelope. Ngayon, tuparin mo ang pangako mo. Clear my debts and let me leave this country. Pinuksan ko ang envelope nang walang pag-aalinlangan. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng warehouse, binasa ko ang bawat salita ng Testamento de Honor ni Don Del Fierro. Ang aking puso ay tumibok ng napakalakas sa bawat talatang aking nadadaanan. Ang katotohanan ay mas masakit at mas matamis kaysa sa inakala ko. Diyos ko, ang tanging lumabas sa aking mga labi. Hindi lang basta engineer ang aking ama. Si Mateo, ang aking ama, ay ang magligtas sa buhay ni Don Del Fierro noon panahon ng digmaan sa kanilang negosyo. Bilang pasasalamat, binigyan siya ng Don ng 40% ng shares ng Del Fierro Corporation. Ngunit dahil sa kabutihan ng aking ama, hinayaan niyang si Isabel ang humawak nito habang siya ay nakatuon sa konstruksyon. Isang pagkakamaling naging mitya ng kanyang buhay.
Isabel killed my father not just to hide the truth about Alejandro. Wika ko, ang aking boses ay pumailan lang sa loob ng warehouse na may kasamang kakaibang autoridad. Pinatay niya ang tatay ko dahil ayaw niyang ibigay ang shares na legal na sa amin. I am the biggest shareholder of Del Fiero Corp, Alejandro. Not Isabel. Not even the board. Nanlaki ang mga mata ni Alejandro. Ang katahimikan sa paligid ay naging nakabibingi. Tila ba ang hangin ay tumigil sa pagdaloy? So, you are the real owner of the empire she tried to protect by destroying you. Exactly, tugon ko. At isang mapait na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. The irony is delicious, isn't it? Ginawa niya akong katulong, binubuli niya ako araw-araw, tinawag niya akong social climber. Habang ang totoo, ako ang nagpapakain sa kanya. Ako ang may-ari ng bahay na tinitirhan niya. Kinuha ko ang aking cellphone at agad na tinawagan si Attorney Santos. Attorney, prepare the emergency board meeting for tomorrow morning. I want all the directors present. And call the police. I want a formal investigation into the accident of Engineer Mateo 10 years ago. Mayroon na tayong pirma ni Don Del Fiero na nagpapatunay ng motibo ni Isabel. Bumaling ako kay Marco na nakatayo pa rin sa dilim. You can go, Marco. Your debts are settled. Pero tandaan mo ito. Sa oras na bumalik ka sa bansa, hindi na ang mga utang mo ang hahabol sa iyo. Ako na. Nang makaalis si Marco, hinarap ko si Alejandro. Does this change anything between us, Alejandro? Ang katotohanang ang yaman mo ay sa akin talaga? Tumingin sa akin si Alejandro nang may paghanga na hindi ko pa nakita noon. Lumapit siya at hinawakan ang aking mga balikat. Eliza, you are the most brilliant woman I have ever known. Ang yaman ay papel lang. But your strength, your resilience, yon ang dahilan kung bakit ikaw ang reyna ng buhay ko. I don't care about the money. I just want to be the man who stands beside the woman who conquered it all. Niyakap ko siya ng mahigpit. Naramdaman ang sipa ng aming anak sa aking sinapupunan. Ngunit sa likod ng aking tagumpay, alam kong may isa pang laro si Isabel. Ang sulat na iniwan niya sa selda, may isang pangungusap doon na hindi pa rin mawala sa isip ko. Eliza, ang dugo mo ay hindi kasing linis ng iniisip mo. Itanong mo sa nanay mo kung nasaan ang kambal mo. Kambal? Ang aking ina ay namatay sa panganganak sa akin. Wala siyang binanggit na mayroon akong kambal. Isang malamig na hinala ang pumasok sa aking isipan. Kung si Isabel ay baog at si Alejandro ay anak ni Maria Clara, sino ang isa pang bata na ipinanganak sa ospital na yon sa parehong gabi? Alejandro, kailangan nating pumunta sa lumang bahay ng pamilya ko sa probinsya. Sabi ko, ang aking boses ay puno ng bagong determinasyon. May kailangan akong hanapin sa mga gamit ni tatay. Isang bagay na hindi niya sinama sa envelope na ito. Habang paalis kami ng warehouse, isang itim na sasakyan ang dumaan sa aming gilid. Ang salamin nito ay dahan-dahang bumaba at isang pares ng mga mata na kamuhang-kamuha ng sa akin ang tumitig sa akin ng may kakaibang lamig bago mabilis na humarurot palayo. Ang aking puso ay tumibok ng napakabilis. Ang laban na ito ay tila lumalampas na sa pera at kapangyarihan. Ito ay tungkol na sa aking pagkakakilanlan. Hindi ako pwedeng magkamali. Ang mga matang iyon na tumitig sa akin mula sa madilim na salamin ng SUV ay tila isang salamin ng aking sariling kaluluwa. Malamig, mapanuri, at puno ng mga lihim na hindi ko pa nauunawaan. Ang itim na sasakyan ay nag-iwan lamang ng usok at amoy ng nasunog na gulong sa kalsada. Ngunit ang imahe ng babaeng iyon ay nanatiling nakaukit sa aking isipan. Eliza, are you okay? Nakita mo ba ang plaka? Ang boses ni Alejandro ay puno ng tensyon habang pilit niyang hinahabon ng tingin ang naglahong sasakyan. Hindi ko na nakita, Alejandro, pero hindi yun mahalaga. Sagot ko habang dahan-dahang hinahawakan ng aking dibdib upang pakalmahin ang pintig ng aking puso.
Isabel wasn't lying. Ang kambal na sinasabi niya, buhay siya. At tila matagal na niya akong pinapanood. We need to call the police, Eliza. This is getting too dangerous, giit ni Alejandro. No, mabilis kong pagtutol. Tumingin ako sa kanya nang may matinding seryosong ekspresyon. Kung ang babaeng iyon ay bahagi ng plano ni Isabel, ang pulis ang huling taong gusto nating makialam. I need to handle this professionally. Mayroon tayong board meeting sa loob ng 3 oras. Iyon ang priority natin ngayon. Ang pagbawi sa kumpanya ang magbibigay sa atin ng resources para mahanap ang katotohanan. Bumalik kami sa mansyon upang maghanda. Habang ang ibang babae ay baka namumutla sa takot, ako ay abala sa pagpili ng aking isusuot. Pinili ko ang isang selyadong black power suit at ang diamanteng brooch na pagmamay-ari ng aking ina. Ang aking hitsura sa salamin ay hindi nagpapakita ng kahit anong bahid ng pagod o kaba. Ako ay isang sundalo na handang pumasok sa digmaan ng mga elitista. Pagdating namin sa Del Fierro headquarters, ang bulungan ng mga empleyado ay tila isang hangin na sumusunod sa bawat hakbang ko. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Isabel ay kumalat na tila apoy, at ang lahat ay naghihintay kung sino ang papalit sa bakanteng trono. Pumasok ako sa boardroom ng walang katok. Ang tunog ng pagbukas ng dambuhalang pinto ay nagpatigil sa mainit na pagtatalo ng 10 lalaking nakaupo sa paligid ng mahabang mesa. Lahat sila ay mga dating galamay ni Isabel, mga taong nakinabang sa bawat pagnanakaw na ginawa ng aking biyenan. Mrs. Del Fierro, this is a private board meeting. You are not allowed to be here. Ang sabi ng chairman, isang matandang lalaki na naggangalang Mr. Valdez, na kilala sa pagiging kanang kamay ni Isabel. Hindi ako naupo. Nanatili akong nakatayo sa dulo ng mesa. Ang aking mga kamay ay nakapatong sa makinis na kahoy. Actually, Mr. Valdez, this is my meeting. At ikaw ang unang taong walang karapatang maupo sa silyang yan. Nagtawanan ang ilang miyembro ng board. Iha, we understand that you're stressed because of your mother-in-law situation. But Alejandro's shares are not enough to give you a seat here, let alone command us. Ngumiti ako ng napakalamig. Kinuha ko ang testamento de honor mula sa aking folder at marahas itong ibinagsak sa gitna ng mesa. Ang tunog ng pagtama ng papel sa kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanilang mga karera. Basahin niyo ang pahina 4, paragraph 2. Utos ko sa isang boses na hindi mababali. Ang aking ama, si Engineer Mateo, ay nagmamay-ari ng 40% ng kumpanyang ito. At dahil siya ay pumanaw ng walang ibang tagapagmana kundi ako, ang lahat ng shares na iyon, kasama ang naipon na dividends sa loob ng 10 taon, ay legal na nasa pangalan ko na ngayon. Isa-isang namutla ang mga miyembro ng board habang ipinapasa ang dokumento. Ang katahimikan ay naging nakabibingi. Tila ba ang hangin sa loob ng silid ay biglang naubos. This is impossible. Isabel said, nauutal na sabi ni Mr. Valdez. Isabel is a thief, Mr. Valdez. At lahat kayo ay naging kasabwat niya. Patuloy ko, habang unti-unting lumalapit sa kanya. As of this moment, I am exercising my right as the majority shareholder. I am dissolving this board. Lahat kayo ay sisibakin ko sa pwesto, effective immediately. At huwag niyo nang subukang kumuha ng severance pay, dahil ang lahat ng audit reports ng mga nakaraang taon ay isusumite ko na sa NBI para sa kasong plunder. You can't do this! Sisirain mo ang kumpanya! Sigaw ng isa pang direktor. No! Pagtatama ko habang kinukuha ang chairman's gavel at marahas itong pinukpok sa mesa. I am cleaning the company. Security, escort these gentlemen out of my building. Habang pinapanood ko silang isa-isang pinalalabas ng mga security guards, naramdaman ko ang isang matinding bugso ng tagumpay. Ito ang slap face na nararapat para sa kanila. Ang mga taong minaliit ako dahil sa aking pinagmulan ay ngayon ay nagmamakaawa para sa kanilang mga pangalan. Naiwan kami ni Alejandro sa loob ng silid. Lumapit siya sa akin
at hinawakan ang aking balikat. You did it, Eliza. The empire is yours. Ours, Alejandro. At para sa anak natin, sagot ko. Ngunit ang aking kasiyahan ay naputol nang pumasok ang aking secretary. Dala ang isang pulang envelope na iniwan daw sa reception desk. Ma'am Eliza, para sa inyo raw po. Sabi ng nag-abot, ito raw ang nawawalang pahina ng buhay nyo. Pinuksan ko ang envelope nang may nanginginig na mga daliri. Sa loob ay may isang lumang litrato. 2 sanggol na magkayakap sa loob ng isang incubator. At sa likod, may nakasulat na mensahe gamit ang pulang tinta. Ang koronang suot mo ay may 2 bahagi, Eliza. Ang kalahati ay nasa akin. Magkita tayo sa lumang simbahan sa probinsya bago ko pa pamaisip ang bawiin ang lahat ng ninakaw mo sa akin. E. Napahawak ako sa mesa. E. Eliza at... sino? Alejandro, ihanda mo ang sasakyan. Wika ko. Ang aking rasyonal na isipan ay mabilis na bumabalik sa labanan. Hindi pa tapos ang gabi, at tila ang pinakamalaking kalaban ko ay hindi si Isabel, kundi ang sarili kong dugo. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan sa maputik na daan, patungo sa aming probinsya, ay tila isang pagbilang ng mga segundo bago ang isang pagsabog. Madilim ang gabi, at ang tanging tumatanglaw sa amin ay ang matatalim na kidlat na gumuguhit sa langit, na sinusundan ng dagundong na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Nakatitig ako sa labas, sa mga anino ng mga puno na tila mga higanteng sumasayaw sa gitna ng unos. Eliza, it's not too late. Pwede tayong tumawag ng backup. This is a trap, I can feel it. Ang boses ni Alejandro ay puno ng pait at pag-aalala habang mahigpit ang hawak niya sa manibela. I know it's a trap, Alejandro. But it's a trap I need to enter to close this chapter, sagot ko. Ang aking boses ay walang panginginig. Ang aking kamay ay nakapatong sa aking tiyan. Tila ba ay sinisiguro ko sa aking anak na ang kanyang ina ay hindi matitinag. Elena, if that's her name. She's the only missing piece of my father's past. I need to know why she's coming for me now. Nakarating kami sa lumang simbahan ng San Sebastian. Ang mga pader nitong yari sa adobe ay balot na ng lumot at ang malalaking pintong kahoy ay bahagyang nakabukas, tila isang bibig na handang lumamon. Pinigilan ko si Alejandro na bumaba. Stay here. Kung hindi ako makalabas sa loob ng 10 minuto, call the investigators. But for now, this is a family matter. A matter of blood, utos ko sa kanya. Hindi na siya nakapagdalo dahil sa talim ng aking tingin. Humakbang ako papasok sa simbahan. Ang tunog ng aking bota sa batong sahig ay umalingaw-ngaw sa malawak at tahimik na silid. Ang amoy ng lumang kandila at alikabok ay nanunuot sa aking ilong. Sa harap ng altar, kung saan ang isang dambuhalang krus ay nakabitin, isang figura ang nakatayo. Nakasuot siya ng puting bestido, ang kanyang buhok ay nakalugay, at ang kanyang tindig ay eksaktong kopya ng sa akin. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kidlat na tumama sa labas ay nagbigay ng liwanag sa kanyang mukha. Para akong nakatingin sa salamin. Ang parehong hugis ng mata, ang parehong kurba ng mga labi. Ngunit sa kanyang mga mata, walang bakas ng pagmamahal. Tanging isang malalim na balon ng pait at ingit ang naroon. So, the Queen of Del Fierro finally arrived, wika niya. Ang boses niya ay isang nakakangilong bersyon ng aking sariling tinig. You look so regal, Eliza. Habang ako, nabubuhay sa anino ng basurang itinapon ng sarili nating ama. Elena, pagbigkas ko sa kanyang pangalan. Tila ba sinusubukan ko ang lasa nito sa aking dila? Hindi kita kilala, pero huwag mong gamitin ang pangalan ng tatay ko sa iyong mga kasinungalingan. Mateo was a good man. A good man? Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tunog na tila kalansing ng basag na kristal. He was a coward. Nang mamatay ang nanay natin, isa lang sa atin ang kaya niyang buhayin. He chose you, the healthier twin. At ako?
Ibinigay niya ako sa kapatid ni Isabel para itago. I was the collateral damage of your precious father's debts. Napatigil ako. Ang rasyonal kong isipan ay mabilis na nag-analisa. No, that doesn't make sense. Kung ibinigay ka niya kay Isabel, bakit nayam ka lang nagpakita? Bakit mo hinaya ang pahirapan ako ni Isabel sa loob ng 5 taon? Dahil gusto kong makita kung hanggang saan ang tapagal mo. I wanted to see you break. Sigaw ni Elena. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at mapanganib. Pero hindi ka nabasag. Inagaw mo ang lahat. Ang yaman, ang lalaking mahal ko, si Alejandro. Alejandro? Tinaasan ko siya ng kilay. You don't love him, Elena. You love the power that comes with his name. At huli ka na sa balita. Ang yaman ay wala na sa kanya. It's mine. At iyon ang dahilan kung bakit kailangan kitang mawala. Bulong niya. At sa isang iglap, inilabas niya ang isang maliit na remote control mula sa kanyang bulsa. Do you think I came here just to talk? Ang simbahang ito ay puno ng mga tangke ng gas sa ilalim. In 1 minute, Eliza, everything ends. Your baby, your empire, and your perfect life. Hindi ako natakot. Tinitigan ko ang remote sa kanyang kamay at pagkatapos ay ang kanyang mga mata. Gawin mo. Hamon ko sa kanya, ang aking boses ay kasing lamig ng kamatayan. Pindutin mo. Pero bago mo gawin yon, alamin mo na ang sasakyang sinakyan mo, papunta rito, ay nakatrack na ng NBI. At ang taong nag-utos sa'yo na gawin ito, ang natitirang board member na si Mr. Valdez, ay kasalukuyan ng inaaresto sa labas. You are not a twin, Elena. You are just another pawn in Isabel's game. Isa ka lang distraction. Bahagyang nanginig ang kamay ni Elena. Nagsisinungaling ka. Check your phone, Elena. Or better yet, look behind you. Sabi ko, habang itinuturo ang anino ng isang tao na dahan-dahang lumalabas mula sa likod ng dambuhalang altar. Hindi yon pulis. Hindi rin yon si Alejandro. Iyon ay si Isabel. Nakasuot ng orange na uniforme ng bilanggo, mukhang nakatakas sa tulong ng mga bayarang guard. Ang kanyang muka ay puno ng sugat at ang kanyang mga mata ay tila isang baliw na nawala na ng lahat. Walang aalis ng buhay sa simbahang ito! Ang sigaw ni Isabel ay umalingaw-ngaw, puno ng desperasyon. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang tunay na lighter. Kung hindi mapupunta sa akin ang Del Fierro, susunugin ko kayong lahat. Naramdaman ko ang isang matinding hapdi sa aking tiyan. Isang babala na ang tensyon ay umaabot na sa aking anak. Napahawak ako sa isang silya para sa suporta. Elena, look at her! Sigaw ko sa aking kambal. Iyan ba ang taong pinaglilingkuran mo? She's a monster! Tumulong ka sa akin at baka may pagkakataon ka pang magsimula muli. Ang monitor ng orasan sa remote ni Elena ay nagsimulang mag-countdown. 10 segundo. 10, 9, 8. Ang kidlat ay muling tumama at ang tunog ng pagguho ng isang bahagi ng kisame ng simbahan ay naging hudyat ng kaguluhan. 7, 6, 5. Ang bawat kurap ng pulang ilaw sa timer ay tila isang hatol ng kamatayan na bumibilis sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Ngunit sa halip na tumakbo, ang aking isipan ay naging kasing talim ng diamante. Tiningnan ko ang naghihisteryang mukha ni Isabel at ang nanginginig na mga kamay ni Elena. Sa pagitan ng dalawang babaeng ito na puno ng pot, ako ang tanging may hawak ng rasyonal na pag-iisip. Elena, bitawan mo ang remote! Sigaw ko. Ang aking boses ay pumailan lang sa itaas ng ingay nang bumabagsak na ulan at gumuguhong bubong. Isabel is not here to save you. She's here to make sure no one survives to tell the truth. Do you think she'll let you live after this? You are the living evidence of her kidnapping case. Natigilan si Elena. Ang kanyang mga mata ay nagpabalik-balik sa akin at kay Isabel.
na ngayon ay nagsisindi na ng lighter malapit sa isang tumatagas na tangke ng gas. Ang amoy ng LPG ay nagsisimula ng kumalat, nakakahilo at nakakasulasok. Huwag kang makinig sa kanya, Elena. Pindutin mo na! Utos ni Isabel. Ang kanyang boses ay tila isang demonyong galing sa hukay. Tapusin na natin ito. Kung hindi ako magiging reyna, walang reynang matitira. Elena! Humakbang ako palapit sa aking kambal. Binaliwala ang panganib. The letter you read. Isabel wrote it herself to make you hate our father. Mateo never sold you. He thought you died in the hospital because Isabel's people told him so. 30 taon siyang nagluksa para sa iyo. Sinungaling! Sigaw ni Elena. Ngunit ang kanyang daliri ay tumigil sa ibabaw ng button. 4, 3, sa isang iglap, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng salamin ang umalingaw-ngaw. Si Alejandro ay pumasok mula sa bintana sa gilid, dala ang isang fire extinguisher. Mabilis niyang ibinuga ang puting usok patungo kay Isabel, na naging dahilan upang mabitawan nito ang lighter at mapaatras. Elena, now! Sigaw ni Alejandro. Bago pa makabawi si Isabel, sinunggaban ko ang pagkakataon. Dinamba ko ang kamay ni Elena at pilit na kinuha ang remote. Nagpuno ang buong simbahan ng tunog ng aming papupumiglas, hanggang sa tumama ang sikoko sa dambuhalang kandelerong bakal na nasa tabi namin. Ang bigat ng bakal ay nagpabagsak sa amin sa sahig, at ang remote ay tumalsik patungo sa paa ni Isabel. 2, 1, pinindot ni Isabel ang button ng may matinding galit. Pikit mata akong napayakap sa aking tiyan, naghihintay sa isang pagsabog na magtatapos sa lahat. Ngunit ang tanging narinig namin ay ang mahinang tunog ng isang electronic beep na sinusundan ng katahimikan. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Walang pagsabog. Walang apoy. Tumingin ako kay Elena, na ngayon ay umiiyak na sa sahig. The batteries. Tinanggal ko ang mga baterya bago ka pumasok, Eliza. Bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. I just wanted to see if you would really come for me. If you would really face death just to talk to me. Isang dambuhalang buntong hininga ng relief ang kumawala sa aking dibdib. Ngunit bago pa kami makatayo, isang matinis na tawa ang narinig mula kay Isabel. Hawak na niya ang lighter na kanina ay nabitawan niya. Walang baterya ang remote? Fine, pero ang apoy na ito ay hindi kailangan ng signal. Sigaw ni Isabel. Ipinitik niya ang lighter. Ang maliit na apoy ay sumiklab, tila isang nanunuya na dila sa gitna ng kadiliman. Akma niyang ihuhulog ito sa lamat ng tangke ng gas, nang biglang isang malakas na tunog ng putok ng baril ang yumanig sa buong simbahan. Hindi binaril si Isabel. Ang tinamaan ay ang dambuhalang kadena na humahawak sa lumang kampana sa itaas ng altar. Ang bigat ng kampana ay naging sanhi ng mabilis nitong pagbagsak direkta sa kinalalagyan ni Isabel. Ang tunog ng pagtama ng dambuhalang tanso sa semento ay tila isang huling hatol na nagpatigil sa mundo na tahimik ang lahat. Ang tanging naririnig na lamang ay ang malakas na buhos ng ulan sa labas. Si Isabel ay naipit sa ilalim ng dambuhalang kampana. Hindi patay, ngunit hindi na makakagalaw kailanman. Ang kanyang mga mata ay nakadilat, puno ng takot at paggagulat, habang ang mga pulis ay nagsisimula ng pumasok sa loob ng simbahan. Lumapit ako sa kanya, dahan-dahan, inaalayan ni Alejandro. Tiningnan ko ang babaeng nagpahirap sa akin, ang babaeng pumatay sa aking ama. Wala akong naramdamang awa. Ang tanging naroon ay ang isang malalim na pagtatapos. Your reign of terror is over, Isabel. Wika ko sa isang boses na kasing lamig ng marmol. Ang kampanang ito ang magsisilbing kulungan mo hanggang sa mabulok ka sa impyerno. Your name, your money, and your legacy. Erased. Bumaling ako kay Elena, na ngayon ay inaalalayan na ni Maria Clara. Ang aming mga mata ay muling natagpo. Sa pagkakataong ito,
Hindi ko na nakita ang aking kaaway. Nakita ko ang isang bahagi ng aking sarili na matagal nang nawala. Elena? Tawag ko sa kanya. Let's go home. To the real home Tatay built for us. Lumapit si Elena at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang yakap ng aking sariling dugo. Isang yakap na puno ng pait, ngunit may bahid na ng pag-asa. Lumabas kami ng simbahan habang ang unang sikat ng araw ay nagsisimulang sumilip sa likod ng mga ulap. Ang bagyo ay tapos na. Eliza, bulong ni Alejandro habang inaalalayan ako sa sasakyan. What's next for the Empress of Del Fierro? Numiti ako, isang ngiting puno ng kapayapaan at tagumpay. Actually, Alejandro, I'm retiring from the Empire. I want to build something new. Something that isn't built on lies. Naramdaman ko ang marahang pagsipa ng aking anak. Ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. 6 na buwan ang lumipas. Ang sikat ng araw na tumatagos sa mga bintana ng aking bagong opisina ay tila isang mainit na yakap, malayo sa malamig, at nakakalunod na karangyaan ng mansyon ng mga Del Fierro. Hindi na ako nakatira doon. Ipinasya kong gawing isang art gallery at foundation center ang dating mansyon ni Isabel. Isang lugar kung saan ang sining at pagtulong sa kapwa ang namamayani, sa halip ng mga lihim at puot. Hinaplos ko ang aking malaking tiyan habang nakatanaw sa malawak na garden. Anumang oras ay handa na akong isilang ang aking anak. Isang anak na lalaking bibigyan ko ng pangalang Mateo, bilang pagpupugay sa lalaking nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa danggal. Ma'am Eliza, narito na po ang huling liquidation report para sa Mateo Foundation. Wika ng aking secretary na pumasok ng may marahang paggato. Mumiti ako. Ang foundation na ito ay nakapagbigay na ng scholarship sa mahigit 100 anak ng mga construction workers. Ito ang aking paraan ng paghihiganti. Isang paghihiganti na hindi nagbubunga ng dugo, kundi ng pagkakataon para sa iba. Salamat, Sarah. Pakilagay na lang sa mesa. At pakiredy ang sasakyan, pupunta tayo sa hospital prison. Utos ko sa isang kalmadong boses. Pupunta po kayo uli roon, ma'am? Bakas ang pag-aalala sa kanyang muka. Huling pagkakataon na ito, Sarah. Kailangan ko ng isara ang pinto ng tuluyan. Sagot ko. Pagdating ko sa hospital prison, ang amoy ng luma at antiseptic ay hindi na nagdudulot sa akin ng kaba. Sa dulo ng ward, nakita ko si Isabel. Nakaupo siya sa isang wheelchair, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang katawan ay paralisado, mula leeg pababa, dahil sa pinsalang tinamo niya mula sa pagbagsak ng kampana. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makagalaw. Ang tanging buhay sa kanya ay ang kanyang mga mata, na tila punong-puno ng mga hindi masabing pagsisisi at galit na wala ng patutunguhan. Tumayo ako sa kanyang harap, suot ang aking pinaka-eleganteng suit. Hindi ako pumunta rito para manlibak, kundi para ipakita sa kanya ang katotohanang mas masakit kaysa sa kamatayan. Isabel, tawag ko sa kanyang pangalan. Pumunta ako rito para sabihin sa'yo na ang Board of Directors ay nagdesisyon na ng pinal. Ang pangalang Del Fierro ay tinanggal na sa lahat ng aming mga gusali. We are now the Mateo Clara Holdings. Ang pangalan mo ay binubura na sa kasaysayan ng kumpanyang ito. Nakita ko ang isang munting luhang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit hindi ako natinag. At ang tungkol kay Elena? Kasama ko na siya ngayon. She is learning the business, at siya ang humahawak sa mga proyektong dati mong ginagamit para sa pagnanakaw. We are a family now, Isabel. A real one. Without you. Tinalikuran ko siya ng walang pag-aalinlangan. Ang pagpatawad ay hindi nangangahulugang kakalimutan ko ang kanyang mga kasalanan. Ang pagpatawad para sa akin ay ang pagpapalaya sa aking sarili mula sa anino niya. Hindi ko siya pinatawad sa kanyang mga krimen. Dahil ang hustisya ang dapat gumawa niyon.
Pinatawad ko ang aking sarili sa pagiging biktima sa loob ng 5 taon. Paglabas ko ng ward, naghihintay si Alejandro at si Maria Clara. Kasama nila si Elena, na ngayon ay mas maayos na ang disposisyon sa buhay. "Everything okay?" tanong ni Alejandro habang inaalalayan ako. "Everything is perfect," sagot ko, at hinalikan ko siya ng mabilis. "Let's go home." Sa loob ng sasakyan, habang pinagmamasdan ko ang mga puno na mabilis naming nadadaanan, napaisip ako sa mga tanong na madalas nating itanong sa ating mga sarili. Nahanap ko na ba ang kapayapaan? Oo. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang kakayahang manatiling matatag sa gitna nito. Ang aral na natutunan ko sa mahabang paglalakbay na ito ay simple lang. Ang pinakamalakas na bersyon ng isang babae ay hindi ang babaeng marunong lumaban gamit ang dahas, kundi ang babaeng marunong gumamit ng kanyang isip at katotohanan upang gibain ang mga pader ng kasinungalingan. Huwag kang matakot na mawala ang lahat, dahil sa oras na mawala ang mga bagay na hindi para sa'yo, doon mo lang mahahanap ang mga bagay na nararapat para sa'yo. Ang iyong nakaraan ay hindi ang iyong hantungan. Ikaw ang arkitekto ng sarili mong bukas. Nararamdaman ko ang pagsipa ng aking anak, isang malakas na hudyat ng bagong buhay. Sa bawat pagsikat ng araw, mayroong pagkakataon para sa isang bagong simula. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong ang pundasyon ng aming buhay ay gawa sa bato ng katapatan at semento ng pagmamahal. Ang kwento ni Eliza Del Fiero. Ang babaeng binubuli, ang asawang pinagtaksilan, ay tapos na. Ang kwento ni Eliza Mateo. Ang babaeng naghari sa sarili niyang buhay, ay nagsisimula pa lamang. Sa huling pagkakataon, tiningnan ko ang langit. Maliwanag, payapa, malaya.